Simulan natin sa bigasan, isang pagkain di pwedeng mawala sa ating mga mesa. At ano-ano man ang mangyari, pwede mo tong kainin. Pwede ka ditong kumita up to 30,000 pesos. Depende sa markup at location ng physical store mo. At syempre, pag usapang bigas, dapat marami kang klase. Dahil hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng taste pagdating sa usapang kanin. Nga pala, nag-umpisa lang tayo sa 5 sako, pero ngayon 60 to 100 bags na ang stock natin. At dahil nga may katabi tayong gulayan, isdaan at karnihan, hindi pwedeng mawala ang pamatay na gata, isang sangkap na hindi pwedeng mawala sa isang linggong menu ng bawat Pilipino. Sa gataan nga pala, hindi pwedeng mawala ang pao at sapal na totoong nabibili per kilo ang laban. Sunod na natin, bukuhan na marami ng uhaw ang napunuan dahil sa puro at hindi madayang pamamaraan. Maaari ka rin ditong kumita 25,000 kada buwan. Huwag mo nang isama ang araw ng linggo. Panahon yun para magpasalamat ka naman sa Diyos na nagpapala sa iyo. Ganito karami mga pinagbiyakan ko. 3 araw pa lang yan, 2,000 piraso. Dumaan sa kamay ng magbibiyak ko. Tingnan mo naman sa katawan pa lang, sulit na. Malakas ang tag-10, ganun din ang tag-20 at syempre ang pamatay na pang-50. Dumami ang kinayod na buko, nagsimula ang magandang problema kaya naglagay ako ng buko shake na maaari kang kumita hanggang up to 10,000 pesos. So yun muna mga ka-sideline, balikan ko kayo sa susunod na linggo. Upload tayo ng iba't ibang pamamaraan, mga diskarte sa buhay para umusad. Pero ang advice po natin dyan ay magkaroon po tayo ng multiple source of income. Lalo tigit dyan po sa ating kababayan, dyan po sa lugar ng San Pascual, Basod, Camarines Norte. Alam ko po na alam ninyo ang aming dating mga kalalagayan, ang aming dating mga buhay. Subalit binigyan kami ng Panginoon ng wisdom at knowledge sa mga bagay na ito sa aspetong pagninegosyo. Na mula sa pag-uuling, mula sa pinaka-basic na pamumuhay ng isang tao na amin din pong naranasan, yan po sa lugar namin ng Barangay San Pascual. Sa panahon ngayon, masasabi po natin na nagkaroon po talaga ng level up. At isa sa wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung tinatawag po natin na magkaroon tayo ng multiple sources of income. Na hindi ka lamang may simpleng tindahan. Like for example, mayroon kang simpleng tindahan. At the same time, mayroon kang babuyan. May lupa kang sinasaka. Ano pa? Yung bisyo. Kalimutan na natin yan mga bisyo na yan. Yung inom, sugal, sigarilyo. Yan, talamak po yan dyan sa aking mga kababayan na halos wala nang maisaing. Pero pagdating ng hapon, parang mga kandidato. Real talk lang po yan. So, sinasabi ko po ito, hindi para isaktan kayo, kundi sinasabi ko po ito kasi alam ko po na makakatulong ito sa inyo. Masasabi po ninyo na mas masarap ang buhay kapag tayo, masasabi nating financially stable po tayo. So, ngayon okay yan kasi hindi pa ninyo na-experience sa inyong buhay na makikita ninyo na may secure yung inyong future. Pero kapag naramdaman ninyo at nakita na ninyo na masabi ninyo mas masarap pala ang ganitong kalagayan. Mas masarap pala ang ganitong kalagayan kaysa doon sa wala ka nang ginawa maghapon kaiinom. Wala ka nang ginawa maghapon kundi ang magpakamatay sa alak. Pati yung pamilya mo, naabandona mo na dahil sa mga bisyo mo. At the same time, mamamatay ka ng maaga, yung asawa mo mauuli lang maaga, na wala ring trabaho, na ang magiging solusyon ay mag-asawa para mabuhay sila kasama ang kanyang mga anak. So advice ko lang po sa mga mahal kong kababayan, na nag-aagrangay dyan sa kabikulan, huwag na po kayong masyadong masaktan. Kasi kung ano man pong gawin nila sa pinag-ipon-ipon ng mga pera ng maliliit na negosyante na sinasabi nga ng ilan na isusubo mo na lamang ay ibibigay mo pa po sa ating gobyerno. So wag na po kayong magkaroon ng sama ng loob sa kanila. Ang gawin po natin, sumunod po tayo sa inuutos sa atin ng ating pong pamahalaan.